Ba't ngayon ho ay mas matindi pa ang natuklasan kay Sara Duterte? Nandyan ho mga kaibigan ang katibayan na itong si Sara Duterte ay nagtatrabaho na pala diyan sa Campo Santo bilang supporterera. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, matindi ho ito. Sara Duterte gustong maging supporterera. Nako po, pag sinabi ho na supporterera, iyan ho ay nagtatrabaho diyan ho sa Campo Santo na naglilibing ho ng mga pumanaw na. Ay matindi ho ito. Hindi po ito fake news, mga mahal kong taga-subaybay. Mayroon po tayong matindi na batayan resibo sa katunayan na itong si Sara Duterte ay natuklasan na ito pala ay may ambisyon at nagawa niya na po dahil gustong-gusto niya talagang maging isang magaling na supporterera. Muli kong inuulit, ito po yung nagtatrabaho diyan sa Campo Santo, mga kaibigan. Kaya pala itong si Sara Duterte ay makikita ho natin, mga kaibigan, noong mga nakaraang taon ay pumupunta sa mga patay. Dahil nga hinahanap niyang mga patay dahil siya pala ay isang supporterera na. Iyan ang natuklasan, mga kaibigan, na ibabahagi ko po sa inyo. Nako. Wag po kayong alis, kaya pag mayroon po kayong pagkakataon, ay samahan niyo po ako. Panoorin, pakinggan ang vlog na ito. Nako po, ay napakarami niyo pong matutuklasan. Mantakin nyo ho. Isang supporterera itong si Sara Duterte. Ito ho ang katunayan, mga mahal kong taga-subaybay. Sa bagay, ito po ay marangal na trabaho. Kaya lang ay sa dami ho ng trabaho ay marami ho ang nagtataka kung bakit ito ang napili na isa sa mga mithiin propesyon ni Sara Duterte na maging isang supporterera na diyan ho magtatrabaho sa Campo Santo. Ay baka ho ito ay magtayo na ng opisina diyan sa Campo Santo upang matutukan ng lubusan ang kanyang bagong karera na maging isang supporterera. Kaya pagmasdan po natin, huwag po tayo magtaka kung isang araw, diyan ho, kung saan man kayong lugar na mayroong Campo Santo na malapit diyan po sa lokasyon nyo, huwag po kayong magtaka kung makakakita ho kayo ng opisina diyan ni Sara Duterte para sa isang supporterera. Dahil yan ho ang natuklasan ngayon na itong si Sara Duterte ay magaling pala na supporterera, mga kaibigan. Nako ho, eto, wag na nating patagalin. Pero saludo po tayo, mga kaibigan, sa lahat po ng supporterera na marangal pong trabaho yan. Basta kung kayo po ay isang supporterera, ay sumasaludo po ko sa inyo kung tunay at tapat ang inyong paglilingkod diyan po sa mga ililibing. Kaya lang ho dito, kay Sara Duterte ay isang supporterera na malaking question ho, na ito ba ay tunay at tapat buhat sa kanyang puso ang pagiging supporterera? Wala ba ditong hidden agenda? Yan po ang ating malalaman, mga mahal kong taga-subaybay. Kaya tito ho, samahan niyo po akong panoorin, unawain at pakinggan. Eto, ang resibo. Hindi po ito fake news eh. Mayroon po tayong batayan, mga mahal kong taga-subaybay, na isang mismo abogado pa
At ito'y alam na rin ho ng taong bayan, hindi po naman lahat, pero mayroon po nakakaalam na taong bayan. But dito ho, ang nagpatunay na isang sepulturera, itong si Sara Duterte ay isang abogado, ay abogado pa ang nakatuklas at nagpatunay. Mga kaibigan, nandiyan ho sa screen. Basahin po natin. Nandiyan ho ang nilalaman. Kung hindi nyo po lubos maunawaan, ay pwede nyo pong i-screenshot. Eto, at babasahin ko ho ang nilalaman. Shoutout, Attorney Luke Espirito. Buhat po dito sa Impact Leadership Post. Ito po ang nilalaman na sa katunayan, si Sara Duterte ay isang sepulturera. Trabaho na pala ng Vice President ng Pilipinas ang maging sepulturera. Ay maliwanag ho. Mga kaibigan, na trabaho na pala ni Sara Duterte ang maging sepulturera. Nako po, ay kita nyo ho. Hindi natin alam to. Pero alam ko na ilang araw na po ang nakakaraan. Dahil tinalakay po natin dito. Ang akala ko lang, ito ay nagpapalibing ng mga patay na siya ay mayroong komisyon. Ay nabisto tuloy. Kaya pala gusto magpalibing. Ay mayroon siyang komisyon. Hanap patay, hanap buhay ang ginagawa ni Sara Duterte. Ang gusto nating ipunto. But ngayon ho, ay mas matindi pa ang natuklasan kay Sara Duterte. Nandyan ho mga kaibigan ang katibayan na itong si Sara Duterte ay nagtatrabaho na pala diyan sa Campo Santo bilang supporterera. Hindi po ito pictures, nandyan po ang katibayan at natuklasan ho mga kaibigan. Nako ho, ay ano na? Ano na ang mapupulot po nating aral dito, mga mahal na taga-subaybay? Ito ho, ibabahagi ko po sa inyo at itutuloy po natin itong pagiging sepulturera ni Sara Duterte. Pero seriously, wala naman sanang problema kung may ganitong tulong mula sa OBP. Problema kung may ganitong tulong mula sa OBP. Ay, pasensya na. Naulit ko doon. Pero deserve ni Sara Duterte ang zero budget dahil walang justification ang paglustay ng 125 million na confidential funds in 11 days. Nako, ano po ang aral na mapupulot natin dito? Kung magugunita nyo, mga mahal kong taga-subaybay, itong si Sara Duterte ay nagrereklamo. Dahil wala raw po siyang pera na pampalibing, mga kaibigan, at wala din siyang pera na pamigay na pamasahe papunta doon sa pagpapalibing. Dalawa nireklamo siya, wala siyang pera na pampalibing, wala siyang pamasahe na ibibigay doon sa maglilibing dahil hindi ho binigyan ng budget, zero budget ng ating mga kinaukulan na deserve naman niya ho dahil ito po ay isang paraan kung paano mangurakot. Mga kaibigan, kaya hindi ko po kayo binibiktima ng anumang fake news. And related nga ho dito sa ating tinatalakay na ito palang si Sara Duterte ay isa ng sepulturera diyan sa Campo Santo nagtatrabaho, mga kaibigan, na marami ang pinapalibing na ito ay kanyang pinagkakakitaan di umano. Nako po, ay magandang aral ho. Ang mapupulot natin dito. Ito pa, basahin po natin. Kailangan palakasin ang mekanismo ng pagsiserbisyo ng gobyerno sa mahirap na may transparency at accountability at nang wala pang iipal kapalit ng boto. Buhat po dito kay Attorney Luke Espirito, nandiyan po sa screen. Pwede nyo pong i-screenshot para mabasa nyo po at lubos nyong maunawaan. So maliwanag ko, mga kaibigan, alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto.
Ha? Kayo po ba ay pabor dito kay Sara Duterte na sinasabi niya ay hindi siya binigyan ng budget buhat diyan? Sa ika nga po ay libreng pagpapalibing niya. Nako, pati ba naman patay? Gagawin niyo pong racket? Pagkakakitaan niyo pa, imbis na tulungan niyo? Ay hindi. Winawalang hiya niyo dito. Itong mga sinasabi nyo na libre, na libing, subalit, ay pinagkakakitaan nyo di umano. Kaya nga, iyan ang purpose. Kaya hindi ka binigyan ng budget, Sara Duterte. Diyan sa iyong pagiging sipotrera, diyan sa Campo Santo. Dahil, yan ang tulay para ikaw nga ay makakulimbat. Sasabihin mo, ito'y public opinion lang na maraming nagbibigay ng public opinion. Pawang na respeto po natin. Baka ang gastos mo sa pagpapalibing ay 10 piso, for example, ay sasabihin mong 50 pesos. So, mayroon kang kinuha na 40 pesos. Doon po pumupunta at doon tumutungo ang ibig sabihin na isang sepulturera nitong si Sara Duterte. Kaya hindi ho binigyan ng budget dahil pinagmumulan ng korupsyon. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video nito. Bye-bye. Palapakan.